May tanong ka ba sa inyong kalusugan? Nag-aalala dahil sa inyong karamdaman? Ito na ang programang sasagot sa inyong katanungan tungkol sa kalusugan. Dito, libre ang konsulta dahil Lunas, sagot ni Doc. Sabado sa All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Sagot ni Doc! Magandang umaga, Pilipinas! Happy Saturday morning! Welcome sa programang Tutugon sa mga tanong tungkol sa inyong karamdaman. Ako po si Michelle Giliang. Dito, sagot namin ng konsulta, mga problema sa kalusugan, ating aagapan. Dahil ang Lunas, sagot ni Doc. Sagot ni Doc! Alam niyo ba na ang madalas na ubo, paghingal o hirap sa paghinga ay hindi dapat basta ipagwalang bahala? Pwedeng senyales na yan ng emphysema, isang seryosong sakit sa baga. Para mas maintindihan natin kung anong sakit na yan, panoorin po natin ito. Hirap huminga? Madaling mapagod? Paulit-ulit na ubo? Maaaring senyales na yan ng emphysema, isang seryosong sakit sa baga. Ang emphysema ay isang uri ng chronic obstructive pulmonary disease o COPD kung saan unti-unting nasisira ang maliliit na air sacs o alveoli sa baga. Sa 2011 Burden of Obstructive Lung Disease Study na isinagawa sa Nueva Ecija, lumabas na 20.8% ng kanilang 1,188 participants na edad 40 pataas ang may COPD. Mas mataas din ang kaso sa mga matagal ng naninigarilyo. Paano nga ba naapektuhan ng emphysema ang katawan? At maaari pa ba itong maagapan? Yan ang ating aalamin dito sa Sagot ni Doc. At para bigyan tayo ng expert advice, makakasama natin ng isang pulmonologist mula Makati Medical Center. Nagtapos siya ng medicine sa University of Santo Tomas at nag-residency training sa Makati Medical Center. Let's all welcome Dr. Daryl De Ramos. Doc Daryl, thank you so much for your time today. Magandang umaga sa iyo, Michelle, at magandang umaga sa mga tagapanood at tagapakinig ng inyong programa na Sagot ni Doc. Isang karangalan sa akin na maimbita sa inyong programa para mapag-usapan ang isang mahalagang sakit sa baga na hindi madalas napapag-usapan ng publiko but napaka-importante itong talakayin at maintindihan ng publiko para number 1, maiwasan natin ang sakit na emphysema, number 2, malaman natin ang tamang paggamot. Number 3, ano yung mga pwede nating iba pang bagay na magawa para matulungan mabawasan ang sakit na ito sa ating lipunan. Doc Daryl, tama yung sinabi mo, no? Kasi kapag naririnig natin yung sakit na emphysema, agad na pumapasok sa isip ng marami yung labis na paninigarilyo. Tama po ba yun, Doc? Ano po ba talaga yung emphysema? Ang emphysema is sakit siya sa baga, particularly doon sa basic unit ng baga natin, which is what we call yung alveoli or air sac. So, yung air sac natin, unti-unti itong nasisira because of emphysema. So, sa simula, maaaring wala pa siyang masyadong simptomas, pero pag lumala na ito, naging matindi na ang pagkasira sa lungs natin, doon na natin nararamdaman yung mga simptomas. At ang pinaka-common na simptomas nito yung paghingal. Dok, nabanggit mo yung alveoli. Yes. Ayun yung mga air sacs ng baga. Para doon sa mga viewers, listeners natin na hindi familiar din sa mga alveoli na yun, paano nyo po ma-explain? Pwede natin ikumpara yung baga natin sa isang yung sponge na ginagamit natin sa kusina, sa panlinis. So yung sponge, nakikita natin siya, marami siyang butas, di ba? So, tawag dito, ganun din yung baga natin. Parang sponge po siya na maliliit na mga holes sa loob. Yun po yung mga air sacs. Doon po pumapasok yung oxygen sa baga natin at eventually yung oxygen na yon ay dinadala sa dugo na nasa loob ng baga at dinadala eventually sa ating katawan, dinidistribute sa katawan. Ngayon, kapag nagkakaroon ng emphysema, yung mga maliliit na air sacs na yan ay unti-unting nasisira. So, lumalaki yung mga butas sa loob, Tapos, although, syempre, kahit na lumalaki yung airspace doon sa loob dahil sa paglaki ng mga butas na yan,
ang nangyayari, nalilimit yung pagkuha ng oxygen ng ating baga. So eventually, dahil sa kulang yung oxygen na nakukuha ng baga natin because of the emphysema, doon nagkakaroon na ng paghingal ang ating pasyente. Ang ganda ng pagkakapaliwanag mo, Doc, no? Doon naman po sa early stage ng emphysema, paano ba siya nag-uumpisa? Paano nadadamage yung mga air sacs na to? Well, it's because of what we call chronic inflammation, yung matagal na pamamaga ng airway at ng ating lungs, no. Kasi pag na-expose tayo sa mga factors na commonly is yung cigarette smoke, no. So marami siyang chemicals, no. Pumapasok ito sa ating baga at nag-i-stay siya doon. Tapos nagko-cause siya ng inflammation, no, pamamaga ng daanan ng hangin sa kanong air sacs, no. Tapos of course, yung baga natin, meron naman siyang way para labanan yung pamamaga, no, yung inflammation. Pero habang tumatagal, kung lagi tayong na-expose sa sigarilyo or sa ibang factors like pollution, smoke, chemicals, no? So, hindi na nakakayanan ng ating baga yung chronic inflammation, and it will lead to sa pagkasira, no? Pero Doc, masasabi ba natin na kapag ang isang tao ay may emphysema, automatic smoker na siya? Karamihan ng mga pasyente na may emphysema na na-encounter namin sa clinic ay yung mga chronic smoker, yung mga matagal na naninigarilyo, ano? Pero hindi lahat ng pasyente na emphysema is due to smoking, no? Meron din kami mga pasyente na nagkakaroon ng emphysema because of other reasons like chronic exposure sa pollution, exposure sa dust, no? Sa usok dahil sa biomass fuel, doon sa mga nagwo-work sa mga chemical factories, no? So, occupational hazards din kasi yun eh. So, yun. Sila yung mga pasyente na pwede rin magkaroon ng emphysema. Kung ganitong ka-chronic, Doc, yung tuloy-tuloy na pagka-expose mo sa mga chemicals, magiging permanent damage ba yung mangyayari sa baga natin? Ang damage na nadudulot ng mga bagay niyan sa baga natin ay permanente, no? So, ang magagawa lang natin ay ma-diagnose natin siya ng maaga at magamot ng maaga para mapabagal natin yung proseso, no, ng pagkasira ng baga ng pasyente. Although, syempre, sa atin kasi, no, sa mga normal na individual na hindi naninigarilyo o wala masyadong exposure sa mga chemical or usok, no, habang tumatanda tayo, unti-unti namang humihina yung baga natin. Pero kung ikaw, naninigarilyo ka or exposed ka sa mga chemicals or usok, no, na matagal, ito'y dagdag na risk factor, no, para mas bumilis yung paghina ng baga natin. So habang tumatanda. So kaya minsan yung mga pasyente natin nasa around 50s or 60s, no, na mga heavy smoker, sila yung mga usually nakikita namin sa clinic, no, because of the chronic exposure nila. Yun, nararamdaman na nila yung paghina ng baga at an early age. Okay. So madalas sa mga tinatamaan nito mga heavy smoker, may mga pasyente na po ba kayong nakita, Doc, na hindi naman sila smoker pero nagka-emphysema sila? Yes, oo. Meron akong several patients before na nagkaroon ng emphysema because of exposure sa chemicals, no? Oo. Nakakalungkot isipin, pero yun nga, irreversible kasi yung damage na sa lungs, and what I can only do for them is to support, no, by giving them medications para mapabagal yung paghina ng lungs, at the same time giving them advice para mapa-improve pa yung quality ng buhay nila despite na meron ng damage yung baga nila. Kung second-hand smoke lang, Doc, kunyari ang asawa ay laging naninigarilyo, laging kang kasama mo ang asawa mo. Well, ang advice din namin sa mga pasyente namin, no, na may mga kasama sa bahay na naninigarilyo, i-convince, no, yung kasama nila na tumigil sa paninigarilyo. Kung hindi kaya na i-stop yung paninigarilyo, ay huwag gawin sa loob ng bahay. Kasi
yung risk ng isang pasyente na hindi naninigarilyo at nai-expose sa secondhand smoke ay kasing taas din ng risk ng isang pasyente na naninigarilyo mismo. Alright. So, Doc, ang exposure sa smoke mula sa cigarette, alam na natin na pwede siya maka-cause ng emphysema, yung exposure sa chemicals, kung nagtatrabaho ka. Doc, yung mga exposed naman sa labas, kasi kunyari, nagtatrabaho ka as traffic enforcer, so matagal na oras kang nakababad sa polusyon, sa alikabok, malaki po ba yung risk factor mo magka-emphysema? Magandang tanong yan, no, Michelle. No? Kasi marami sa ating kababayan, no, kailangan magtrabaho sa kalsada. No? Hindi lang yung mga traffic enforcers, no, pati na rin yung mga nagtitinda sa tabi ng kalsada or yung mga nagtatrabaho sa construction. No? So, sila kasi, tawag dito, especially living in an urban area like Metro Manila, no, mataas ang air pollution index natin here, no. So, yung exposure pa lang sa pollution, tapos for several years, makes them at risk, no, to develop bronchitis or emphysema. Oo. Kaya ang advice ko sa mga nakikinig sa atin, especially yung mga nagwo-work nga sa yung mga traffic enforcers, tapos yung mga nagwo-work sa kalsada or sa construction, they should wear proper safety equipments para maiwasan yung pagpasok ng mga harmful na usok, chemical sa baga nila, no? So pagsuot ng tamang mask, no? So, malaking tulong na, Doc, yung pagmamask lang. Yes, oo. May kita natin, di ba, pag nagmamask tayo, halimbawa, nagmask tayo, tapos lumabas tayo ng kalsada, no? And then we go home, we check our mask. May kita mo yung mga deposits, no? Ng particles ng pollution, no? Nakikita natin siya sa mask, no? So, imaginein mo, kung araw-araw, ganun mo i-expose yung baga mo, no? Kumbaga, sinuot mo yung mask ng puti. Yes, uwi ka, kulay gray na or itim na yung mask mo, yes. Imagine, Doc, no, na-filter nung mask yung mga alikabok na yun. What if diretsong pumasok yun sa baga mo? Ayan mga ka-SD, hindi lahat ng hirap sa paghinga ay simpleng pagod lang. Paano nga ba nagpapakita ang emphysema? Ano ang mga sintomas na dapat bantayan bago pa ito lumala? Pagbalik natin, sasagutin niya ni Doc Daryl. Kaya walang BBTO, sasagot ni Doc. Sagot ni Doc. Turn it up. It's time to count down. Every day, one theme, 25 hits, 0 dull moments. This is All Hits 25, the daily countdown that rewinds, rewires, and reignites your love for music. Mondays, All Hits 80s, big hair, big synths, big anthems. 25 tracks that shape the decade. Tuesdays, All Hits OPM, Pinoy Classics, Pinoy Pride. 25 gems from the year that made them shine. Wednesdays, All Hits Soundtrack, movies, series, icons. 25 songs that made the scenes unforgettable. Thursdays, All Hits Artist Edition, One Legend. 25 hits, originals, remakes, and covers that keep the legacy alive. Fridays, All Hits Global, K-pop, J-pop, P-pop. 25 worldwide bangers in one explosive countdown. All Hits 25. One theme. 25 hits. Every day, a new musical time machine. Only the hits. Only on your station. All Radio 103.5. Namiss niyo ba kami? Huwag kayong mag-alala. Malapit niyo na kami mapanood sa inyong mga tahanan. Abangan ang Coco Martins Sigabo, malapit na sa June 22, 8 p.m. sa Primetime Bida. Kita-kits mga kapamilya! Narito na ang inyong bagong kaagapay sa lahat ng isyu niyong legal. Alam ko po na ako yung pinopost niya.
Alamin ang inyong karapatan yung violation of the Data Privacy Act. sa lahat ng sigalot. Batas ang iiral kasama si Attorney Chris Sorongon. Kami po ang inyong gabay para sa katarungan. Ito po ang Dapat Legal. Tuwing Sabado, 10 a.m. dito sa All Radio TV. Ngayong June, saksihan ang katatagan ng mga haligi ng tahanan. Bili na ho kayo. Baka makapanakit pa yan eh. Ano manakit? Inaano ba kayo ng asawa ko, ha? Kahit naman ipaliwanag ko sa kanila na mannerisms ko lang to. Pagtatawanan pa rin nila ako. Isa kang mabuting ama, asawa. Pasihagi pa! Kalahating milyon, kayong kailangan natin sa operasyon. Kailangan kong magmakaawa. Yun na lang yung paraan para maging mabuti ako. Gagawin ko yun. Ito po, kumita po ako ng extra. Kaya naman pala dumatami yung mga kabataan na halangang bituka dahil sa pangumunisinte ng mga magulang. Naprimap lang. Kung anak ko yan, putol na sungay yan. Artist ako eh. Tingnan lang natin kung hindi lumaking kawawa yung mga anak ko. At pagsisisihan ng asawa mo na ikaw minakasalan niya. Wala akong kwentang ama. Wala akong kwentang asawa. Wala! Ma! Namamana ang CKD. Sana po kasi siyang tibay tatag niyo. Kahit natin, kahit na lahat na nakaharap sa atin nagbibigay sa atin ng dahilan para bumigay na. Kayo po yung nag-viral na namimigay ng libreng taho. Ako po sa inyo, tay. Magbablog din po ako. Wala akong sariling pamilya. Pero tignan mo naman ngayon, laki ng pamilya ko. Hindi ka mamatay nang hindi ka nabigyan ng magandang buhay pa. Uwi ako agad pag nakaipon ako. Bakit di ka man lang pumunta sa pagkamatay ng papa? Sa kagustuhang madalawang puntod ng mga magulang at dahil walang pambili ng tiket, tinangka ni Seferino na languyin ng dagat sa pagitan ng Cebu at Bohol. MMK Hugot from the Vault. Sabado at Linggo, 9:45 p.m. Mga kwento ng pag-ibig, Sino nga ba ako para manligaw sa'yo? Huwag mo namang minosin ang sarili mo. hamon ng buhay. Wala na ako ng preno! Mabangga ako sa truck! Inihahandog ng All Radio TV at Digi 8 Studios. Mga pagtatagumpay na isasadula ng mga premyadong voice talents ng bansa. Dula ng buhay. Tuwing Sabado at Linggo, 11 a.m. sa All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Sagot nito. Nagbabalik po ang inyong programang Sagot ni Doc. Kasama pa rin natin si Doc Daryl De Ramos ng Makati Medical Center at pinag-uusapan natin ang emphysema. Ngayon naman, alamin natin ang mga sintomas ng emphysema. Doc, ano ba yung mga sintomas nitong sakit na to? Michelle, yung common na symptoms ng emphysema is the paghingal. Oo. So, early on, yung paghingal, nagsisimula yan na sa paglakad ng malayo or sa pag-akyat ng hagdanan. Doon natin nauunang nararamdaman yung hingal, no? And then eventually, pag lumalala na yung sakit, nakakaramdam na tayo ng hingal kahit sa mga simpleng gawain lang sa bahay, no? Yung pagpapaligo, or pagga-garden, or paglilinis ng bahay. So, sa mga simpleng gawain, nakakaramdam na ng paghingal ng pasyente, no? So, yung mga may emphysema din, usually meron din silang chronic cough, no? Matagal na pag-ubo. Minsan may kasamang plema, minsan wala, no? Tapos, ang iba pang simptomas ay yung tinatawag nating wheezing, no? Yung tunog na naririnig natin sa baga natin na parang tunog ng pusa. So, ito ay dahil sa pagsikip ng maliliit na daanan ng hangin natin, no? Oo. So, yun yung mga common na simptomas. Okay. Dok, itong panghingal, paano ba natin malalaman na parang hindi na to simpleng hingal, parang kakaibang hingal na to Paano natin mapipinpoint nun? Mahalagang magpatingin sa doktor, no, kapag nakakaranas na kayo ng persistent na paghingal, no? Kasi hindi lang naman sa baga nagkakaroon ng hingal ng pasyente, pwedeng may sakit din sa puso, no? Pasyente na hinihingal, no? So kailangan talaga magpatingin ng maayos. Kasi ang isang patient na tinatawag natin na chronic smoker, di ba? Oo, hindi lang naman sakit sa baga sila very prone, but also they're also prone to other ailments, especially mga heart conditions, no? So kailangan magpatingin ng mabuti para ma-diagnose po na maayos kung ano yung kadahilanan talaga ng paghingal.
Dok, totoo ba na lumalala muna yung mga sintomas bago mo mapansin na emphysema na pala yun? Yes, usually dumarating na sa amin yung mga pasyente late na at the course of their disease, no? Dumarating lang sila sa amin, medyo malala na yung sakit sa baga. Kaya importante na pag nakakaramdam na sila ng paghingal na hindi nawawala, no? Or dumadalas ang paghingal, magpatingin na sila as early as possible para mabigyan ng tamang gamutan. May mga pagkakataon ba, Dok, na parang inaakala nila na yung hingal nila ay hika o asthma? Actually, yun nga, madalas na napagkakamalang asthma, no? Ang emphysema. Oo, kasi may similarities naman talaga ang asthma at emphysema. Ang main difference lang ng asthma is totally reversible ang airway obstruction sa asthma, pero ang emphysema hindi siya totally reversible. So as I've said, it's a progressive lung disease, no? Habang tumatagal, palala ng palala yung pagsikip, no? Ng paghinga, tapos dumadami rin yung nararamdaman ng pasyente. Oo. Dok, pag nagpa-doktor na yung pasyente, paano mo nadadiagnose na ay emphysema na to? Well, of course, we take a look at the history of the patient first. Titingnan natin kung ano yung mga risk factor nila, kung anong risk factor nila na pagkakaroon ng emphysema. Of course, number 1 is smoking. Number 2, exposure sa chemicals or air pollution or smoke or biomass fuels, no? Tapos, number 3, of course, genetic factors is also a factor, no? We have what we call yung antitrypsin deficiency, no? Although hindi naman common sa atin yon, but it's one of the genetic conditions na pwedeng maging risk factor na pagkakaroon ng emphysema ng pasyente, no? Tapos, aside from history, of course, we do physical examination ng pasyente. Pinapakinggan natin yung baga nila, titingnan natin kung may pagsikip or kung hirap talaga sila sa paghinga. Sine-check din natin yung oxygen levels ng pasyente, no? Kung bumababa na ba sila on room air, no? Or titingnan natin kung halimbawa lumakad lang sila ng konti, titingnan kung bumabagsak yung oxygen nila, no? So those are clinical ways, no, para malaman natin kung possible ba na may emphysema ang pasyente. Yung mga test na pwede natin gawin, ang pinaka-standard, no, sa pag-diagnose ng chronic obstructive pulmonary disease or emphysema is yung spirometry or pulmonary function test, no. Isa itong test sa paghinga kung saan yung pasyente ay kinakabit sa tube na nakakabit sa makina, tapos gumagawa ang pasyente ng mga breathing maneuvers, no, para malaman natin kung may pagsikip na talaga yung daloy ng paghinga nila, no. So nire-record 'yon ng machine at ginagawa ng report, no. So pag na-satisfy yung criteria na talaga may pagsikip yung paghinga, doon na namin talaga dinadiagnose na yun po, meron po kayong chronic obstructive pulmonary disease na kahit na binigyan kayo ng pampausok, na hindi totally siya nagre-reverse, no. Which is yun din yung difference niya with asthma. Kasi pag sa asthma, pag nag-pulmonary function test ka, nagbigay ka ng gamot na pampaluwag ng paghinga, totally nare-reverse yung pagsikip ng paghinga, yung airway obstruction, no? Pero kapag meron kang COPD or emphysema, hindi siya totally nare-reverse. Yun ang kalungkutan doon, no? Tapos, of course, other tests that we can do, definitely, pag may emphysema ang pasyente, may X-ray is a good modality, no? Chest X-ray, no? Sa X-ray, makikita natin na punong-puno ng hangin yung baga ng pasyente. Ibig sabihin, natatrap yung hangin sa loob, hindi niya na ilalabas. Kasi nga, nasira na yung ating mga alveoli na pinag-usapan natin kanina, no? So, pag nasisira sila, naiiwan sa loob yung hangin. So mas nahihirapan silang huminga kasi totally you're breathing with a inflated lung already, no? So yun, no? Aside from X-ray, CT scan is also a good modality, no? Mas detailed pa nga yung nakikita natin na sa CT scan, no? Kasi mas makikita natin yung baga in detail, no? So makikita mo doon kung
kung how much or ilang porsyento ng baga mo yung nasira na, no, because of emphysema. Well, blood tests can also help in the diagnosis, no. Dok, may mga na-encounter ka na ba ng mga pasyente na hindi siya heavy smoker pero matagal na siyang nagbe-vape? Yes, isa rin sa namin advocacy yan, aside from smoking, is yung prevention ng ng emphysema or COPD due to vaping, no. So kasi lately lang naman siya nauso, di ba? And of course, especially yung mga kabataan, medyo na-invite na gumamit, no, ng vape, no, kasi iniisip nila na it's a safer alternative to smoking. Pero well, in fact, there have been studies already na vaping is also harmful for your lungs, no. So ito rin ay nagdudulot ng mga sakit sa baga. Hindi lang chronic obstructive pulmonary disease or emphysema. May iba pang sakit sa baga na pwedeng maidulot ng vaping. That's why we also recommend the public, no, to also avoid yung vaping. Yung mga pasyente, Dok, na dumaranas na or na-diagnose na ng emphysema, ano po ba kaya yung effects nito sa kanilang pang-araw-araw na buhay? Well, as I've said, kasi nga ang buhay ng isang pasyente na may emphysema, medyo mahirap kasi madali sila mapagod, no? Hindi na nila usually nagagawa yung mga daily activities nila, no? Kasi nga dahil nalilimit yung paggalaw nila because of the emphysema. So, ang nangyayari, they tend to be sedentary or hindi na masyado gumagalaw, nakaupo na lang maghapon or lalakad lang ng konti maghapon. So, nangyayari, nadidecondition yung katawan nila, no? Lalo silang nanghihina. Tapos, eventually, meron din kasamang depression, no? Kasi, syempre, yung pakiramdam mo na hinihingal ka lagi, nagdudulot din to ng depression sa isang pasyente. Sa pagtulog, Dok, may epekto rin to? Oo, kasi tawag dito, ang isang pasyente may emphysema, as I've mentioned, medyo bumababa yung oxygen level nila, no? So, ang isang pasyente, pag natutulog tayo, pag natutulog kasi tayo, hindi ganun kalalim yung paghinga natin compared sa pagising tayo, di ba? So, pagtulog natin, medyo mahina yung ating breathing efforts, no? Tapos kung sira yung baga mo, may tendency na mas mababa pa yung oxygen levels mo pag natutulog ka. So minsan gigising na lang sila, hirap huminga, no? Naghahabol ng hininga kasi kinukulang ng oxygen, no? So yung mga pasyente namin na may severe emphysema, sometimes we recommend them to be on chronic oxygen support, no? So naka-oxygen sila, especially sa pagtulog nila, para lang matulungan na hindi sila hingalin at ma-maintain yung proper oxygen level ng katawan pag natutulog sila. Okay. So, ito yung mga cases ng severe emphysema, may oxygen na sa pagtulog. Kung daytime, Doc, hindi sila natutulog? Well, of course, we evaluate, no? Kasi hindi naman lahat ng pasyente na may emphysema will require oxygen support, no? Pero those cases na very severe, sometimes we do require them to have oxygen support. Depende na lang sa severity na emphysema or depende sa level of oxygen nila sa dugo. Kung kinakailangan na gamitin lang siya pag natutulog or kung kahit na gising at nakaramdam sila ng hingal, pwede rin silang gumamit ng oxygen support. Ang emphysema po ba, Dok, ay nakakahawa? Hindi siya nakakahawang sakit, no? Hindi po siya nakukuha sa pagbahin or pag-ubo ng ibang tao, no? Namamana? Yun nga, may isang condition na tinatawag nating antitrypsin deficiency. So, ito ay isang condition na genetic na pwede nating mamana, no? Na pwede magdulot ng maagang pagkasira ng baga natin. So, importante rin na yung mga pasyente namin na medyo bata pa, tapos nagkaroon ng severe emphysema, we have to test them for this particular condition. Kasi parang mas sensitive na yung baga nila. Yes. Dok, yung mga nagkaroon na ng sakit noon, kunyari, nakarecover na sila sa pneumonia, mas prone ba sila magka-emphysema? May ganun ba? Well, patients with chronic infections, no, yung paulit-ulit na infection sa baga, of course, nakakasira rin siya, no? Ang pinaka-common sa atin sa Pilipinas is tuberculosis. So,
maraming pasyente na hindi nadadiagnose ang tuberculosis early. So, hindi sila napapagamot. Magpapagamot lang yung pasyente kapag na talaga, hinihingal na or nagsumusuka na sila ng dugo. So, pag ganun, na nagpa-check up sila, medyo malala na yung condition nila. So, pag tiningnan yung baga, in-examine yung baga, medyo malaki na rin yung nasira nung infection sa baga nila because of tuberculosis. So, ang nangyayari, yung pagkasira ng lungs, parang tulad din sa emphysema, na ganun din ang presentation. So, ang treatment, of course, number 1 is gamutin yung tuberculosis. Tapos, number 2, yung mga supportive medications na binibigay namin for patients with emphysema is binibigay din namin sa kanila. Oo. Kasi yun nga, same damage din yung nadudulot ng infection sa lungs. Kaya mag-ingat dapat yung mga pasyente na may TB na dapat magamot sila ng maayos. Kasi kung hindi sila magagamot ng maayos, malaki ang masisira ng infection sa baga nila. Doc, correct me if I'm wrong, Kasi di ba may duration yung pag-treat sa tuberculosis? Sa emphysema rin po ba may certain duration? Unfortunately, parang rin siya other chronic conditions, like hypertension or diabetes. Emphysema is a chronic disease of your lungs, and it requires you to have maintenance medications. Kasi ang pasyente na may emphysema, mas mabilis ang pagkasira ng baga nila, and without the medications, tuloy-tuloy na mabilis yung pagkasira ng baga nila. So, kailangan natin ng mga maintenance medications, particularly mga inhalers, para mapabagal natin yung proseso ng chronic inflammation at pagkasira ng lungs ng pasyente. Hindi siya katulad nung may plan, di ba may TB plan? Oo, ang TB kasi, of course, you just have to treat the infection and then okay na yung pasyente. Kaya lang, yun nga, yung damage na dulot ng tuberculosis sa baga, nandun na yon. Hindi na rin siya nare-reverse. Yes. Mga ka-SD, malinaw na hindi biro ang emphysema. Pero ito ang tanong na marami. Kung nasira na ang baga, may pag-asa pa bang gumaling? Pag-uusapan natin yan sa aming pagbabalik. At syempre, sasagutin na ni Doc Daryl ang mga pinadala niyong mga tanong. Magbabalik ang Sagot ni Doc. Sagot ni Doc! Alas 3 na ng hapon, huwag tutulog-tulog. Oh my God! Ayun. Dahil oras na para tumutok at matutong umasenso. Isipin nyo, napakaliit na puhunan lang ang kailangan, pero you have to be innovative, creative, resourceful. Ano pong pakiramdam? Nakakatulong po kayo sa mga nangangailangan. Kasi yung gauge namin ng success, hindi sa dami ng perang tinita namin. Ang gauge namin ng success, so kung gaano kadaming tao natulungan, saka yung quality ng buhay na nabago sa kanila. Gawing 3 o'clock habit ang kumita at yumaman. Big time. Congrats! May puhunan, kaya mo. Linggo, alas 3 ng hapon. Welcome to my hometown. Ikot tayo ngayon dito sa Imus, Cavite. Ari na kita sa Iloilo. This is my hometown! Simula ngayong Sabado, Tao Po goes to iba-ibang probinsya. Nakapunta ka na ba sa Tarlac? Bibisita tayo sa hometown ng ating mga patrol ng Pilipino na taga-Tarlac. A province full of surprises, flavors, at adventures na legit na pang bucket list. Cavite, Pakita ko sa inyo ang old school history pero cool vibe dito sa amin. Iloilo, Iloilo is more than your usual tourist destination. It's more fun, more adventures. at Batangas. Ay kapag hometown adventure, kailangan laging exciting. Ang saya! Ang kanilang tour and adventure sa Tao Po! Sabado, sa bago nitong oras, alas 6:45 ng gabi. The Pinky has this piece of property, binili namin. Saan lugar ho to? Sa Ginintuang Lupa. Hindi ho ba maraming pamilya doon? Saka kilalang mga kriminal yung mga taga doon. Maglalamayan ka na! Sina Gabo at Django muling magtutuos. Ang
tunay na siga sa ginintuang lupa, makikilala na. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nakulong na 8 taon. Babayaran mo lahat. Coco Martin, Sigabo, 8 p.m. Hinahanap-hanap natin ang init ng ating summer bonding. Kaya buong linggo tayong mag-enjoy sa ating Yes Weekend! Are you guys having fun? We love you, Kapamilya! Let's bring laughter and sunshine kasama ang madlang people sa It's Showtime! Extra hot ang excitement sa Kapamilya Deal or No Deal. Kasama ang pambansang host, Luis Lucky Manzano. Magkakasama na naman tayo at syempre kasama rin natin sila sa Kulitan Ka Ba? Buhay Paang! Level up ang kantahan at kulitan with Asia's unkabogable phenomenal superstar, Vice Ganda! Simulan na natin ang kantahan. Sa ating Everybody Sing! Wow, ganda. Damhin ang maiinit at nakakaantig na kwento sa MMK. At mapawaw sa pasabog na concert experience sa ASAP. We are stronger than ever because we are All Together Kapamilya! Masaya ang summer dahil we are together sa ating Yes Weekend! Sagot Nito! Welcome back sa Sagot ni Doc. Kasama pa rin natin si Doc Daryl De Ramos ng Makati Medical Center. Ngayon naman oras na para sagutin ang ilan sa mga tanong na ipinadala nyo sa amin mga ka-SD. Doc, ito, unang talong mula kay Tony ng Calambas City. Doc, 35 years na po akong naninigarilyo pero tumigil na po ako 5 years ago. May chance pa po ba akong magkaroon ng emphysema? Magandang tanong yan, no? So, significant yung 35 years na paninigarilyo. Maganda rin malaman natin kung gaano kalakas siya manigarilyo, no? Kung ilang sticks ng sigarilyo, kung ilan yung nagagamit niya per day, no? Kasi it will tell us kung how many pack years, no, of cigarette smoking, no? So, halimbawa, 35 years, pero nakakadalawang kaha siya per day, no? So, it will be equivalent to 60 pack years of smoking. So, tapos, ang second na tanong niya is, tumigil na siya ng 5 years no, ng paninigarilyo. At risk pa ba siya na magkaroon ng emphysema? The answer is definitely yes. Oo, unfortunately, kahit na nag-stop siya manigarilyo, yung damage na naidulot na sa baga niya will still continue. Yung inflammation will still continue, no, as this patient age. No? And then, although it's very important na tumigil na yung si sir sa paninigarilyo kasi it will stop, no, yung insult sa lungs niya, no. Oo, para mapabagal yung pagkasira ng lungs niya. Pero definitely this patient needs to be tested how severe, kung meron siyang emphysema to begin with and how severe it is para ma-diagnose siya and then para mabigyan na rin ng tamang gamutan. Okay. Mula naman po kay Lorna ng San Fernando, Pampanga. Hindi po ako smoker, pero smoker po yung asawa ko ng 25 years na. Prone po ba ako sa emphysema? Oo, we've discussed this a while ago, no? So, yung mga tao na exposed sa loob ng bahay sa isang pasyente na naninigarilyo is also at risk, no, to develop chronic obstructive pulmonary disease or emphysema. So, ang advice namin sa kanila is i-convince yung naninigarilyo na tigilan yung paninigarilyo. No? Kung hindi kayanin, is i-advise na wag sa loob ng bahay manigarilyo kasi definitely nakaka-apekto yan sa mga kasama sa bahay. Doc, ito, tanong mula kay Jared ng Batangas City. Although na-discuss mo na nga ito kanina, vape na lang po ang gamit ko ngayon. Safe na po ba yun para sa baga? I will repeat, hindi po safe ang vape, no? Ang advocacy po ng aming organization is also para ma-prevent din po ang pagkasina ng baga dahil sa vaping, no? So, we also advise our patients to avoid vaping. Kung nagbe-vape man, we advise them to stop as well. Yes. Mula naman po kay Ivan ng Lucena City.
May nagsabi po sa akin na basta umiinom daw ng herbal tea, nalilinis na ang baga. Totoo po ba yun? Well, wala pang studies, no, with regards to herbal teas na ito'y nakakatulong sa emphysema in particular, no. But of course, a healthy diet would help, no. Healthy lifestyle would help definitely. Yung pagkain ng mga prutas, green vegetables, no, pagkain ng mga protina, pagkain, pag-inom ng maraming tubig, ay nakakatulong sa ating baga. Tapos, with regards to lifestyle modification, of course, we have to live healthy, we have to do regular exercise para palakasin din yung baga natin. We have to avoid exposures sa mga usok, alikabok, harmful chemicals, pollution. So, para maiwasan natin ang pagkakaroon ng sakit sa baga. Okay. Dok, ito, panghuli na. Mula kay Mercy ng Binyan City, Laguna, bakit parang mas hinihingal pa yung tatay ko kahit matagal na siyang tumigil sa paninigarilyo? Well, yun nga, number one, yung smoking kasi causes a lot of problems sa isang tao, no? Hindi lang sa baga, no? So, yung tatay niya might need to be checked up para malaman din kung may iba pa siyang possible na sakit, especially sa puso din, no? Kasi ang mga patients na naninigarilyo ng matagal ay very prone sa heart disease, very prone sa stroke, cerebrovascular disease, aside from chronic lung disease, no? So, maganda mapatingnan natin yung pasyente para ma-examine na mabuti at malaman kung ano yung cause ng persistent na paghingal or lalong paglala ng paghingal ng pasyente. Pwede rin because of the emphysema or chronic bronchitis, no? Pwede rin dahil doon kasi minsan yung mga pasyente namin nagkakaroon ng tinatawag nating attack or acute exacerbation. So, para siyang asthma attack, no? Nagkakaroon ng sudden na pagsikip ng paghinga. And in these cases, we have to treat them accordingly, no? Kailangan talaga magpatingin ng pasyente para mabigyan ng tamang lunas. Ayan ha, ang ka-SD nating si Mercy, sinabi ni Doc Daryl na mas mabuti kung ipapacheck up mo ang iyong tatay. Nagkiklinik si Doc sa Makati Medical Center. Maraming salamat, Doc Daryl, sa inyong mga sagot at syempre salamat sa ating mga listeners at televiewers ng All Radio 103.5 at All Radio TV sa Planet Cable Channel 3 sa inyong mga tanong. Doc, at this point naman, gusto naming itanong sa inyo kung paano ang tamang gamutan ng emphysema. Sagot ni Doc? Yes. So, maraming paraan, no? We have non-pharmacologic and pharmacologic means, no? To treat emphysema, no? So, unahin muna natin yung pharmacologic, no? Ang basic treatment for COPD or emphysema is yung paggamit ng mga inhalers, no? Oo. Very important na maibigay namin sa pasyente yung tamang inhaler, no? Depending on the severity of the chronic obstructive pulmonary disease or emphysema, no? Tapos, number 2, very important yung tamang paggamit ng inhaler. Hindi lang namin papabilihin kayo ng inhaler tapos bahala na kayo kung paano nyo gagamitin, no? We have to educate these patients how to use this inhaler properly. Kasi kung mali ang paggamit, hindi rin siya makakatulong sa paggaling ng pasyente, no? Number 3, other medications also might help, no? Yung mga pasyente na may matagal na pag-ubo or pagkakaroon ng plema, we also give supportive medications for those cases, no? Tapos, yung mga malalalang emphysema, of course, they might need oxygen support as we have discussed a while ago. So, we have to evaluate them if they will require chronic oxygen support, no? And for non-pharmacologic, we offer pulmonary rehabilitation. Doon sa mga pasyente na merong severe COPD, no? Several hospitals have pulmonary rehabilitation program. We can enroll these patients para mag-exercise, mabigyan ng education kung paano i-handle yung paghingal nila, bigyan sila ng education sa proper nutrition, proper exercise at yung mga dapat gawin, no, ng isang pasyente, no, para ma-overcome nila yung hingal nila, no, at maiwasan yung pagkakaroon ng exacerbation o yung sudden na paglala ng emphysema. Oo. So,
I'm not sure sa provinces, but sa urban areas sa Metro Manila, medyo marami na rin kaming institutions na nag-o-offer ng pulmonary rehabilitation. Dok, hindi natin mapagkakaila. May mga kababayan tayong ayaw magpagamot eh. Parang mas gusto nila na hindi nila gusto magpa-doktor. Paano po kaya yun? Ano mangyayari sa kanila kung may emphysema na pala sila, tas ayaw pa rin nila magpa-doktor o magpagamot? Emphysema is a serious condition, no, that has not to be taken for granted. No? Kasi it's a chronic lung disease na habang tumatagal is palala siya ng palala. No? Usually these patients sa umpisa ayaw magpagamot, pero eventually when they really feel na talagang nararamdaman na nila na hinihingal sila, konting activity pa lang, that's the time that they really do seek help sa doktor, no, para magpatingin. But I advise na as early as possible, kung nakakaramdam na ng simptomas ng paghingal, magpatingin as soon as possible. Yan na, narinig niyo si Doc Daryl. Alam na natin kung gaano kaseryoso ang emphysema. Pero mayroon ba tayong magagawa para maiwasan ito? Huwag aalis dahil pagbalik natin, tatalakayin natin ang prevention at healthy habits para sa healthy lungs. Magbabalik ang Sagot ni Doc. Sagot ni Doc! Bago pumikit ang mundo, dito muna tayo. Miss Tuesday Vargas! Wow, ang cute. Ang gising lang. Kung saan ang chika nagiging kwento. Ayoko maging pirate, ayoko maging doktor. Basta gusto ko maging teacher. Na nakapalda. At ang kwento nagiging totoo. My father, Brad Pitt. That's you! The Pillow Talk. Sabado, alas 7 ng gabi. Dito sa All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Everybody, mag-ingay! Na-miss niyo ba kami, everybody? Nagbabalik ang Good Vibes kantahan ng Songbayanan. We are back! New episodes, kulitan. Natutuwa ka ba o sinasapian ka na? New season ng kantahan. Wow, ganda! Kasama ang favorite ng everybody, Ganda! Simulan na natin ang kantahan! Everybody sing! Ngayong May 2 and 3 na! Ngayong Sabado at Linggo, hawak mo ang swerte! Lucky Stars ang maglalaro ngayong gabi! Ako na pala ang maglalaro ngayon. Jopay! Kung may mga pinalaki ang sex bomb, may pinatanda din ang sex bomb. Laban na yan! Alam ko na ang sex bomb ay palaban. Buhay paang! Ayan ang magandang laban. Grabe, oh! Paano nasa posisyon din? Para mag-get ang 1 million pesos! Ngayong gabi kaya, may makikilala tayo, bagong milyonaryo! Ito na ang all-new season ng Kapamilya, Deal or No Deal. Sabado at Linggo, 7:30 p.m. Sa ulo ng mga nagpapagang balita. Tuloy-tuloy ang ating pagpapatrol hanggang Sabado at Linggo. Nakatutok ang ABS-CBN News para maihatid ang latest. Kasama sina Zen Hernandez at Adrian Ayalin. Yan po mga balitang nakalap. Exclusive. Isang oras ng mas pinalawak na pagbabalita at paghahatid ng mga kwentong mahalaga sa bawat Pilipino. Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan sa mundo. TV Patrol Weekend. Hinahanap-hanap natin ang init ng ating summer bonding. Kaya buong linggo tayong mag-enjoy sa ating Yes Weekend! Are you guys having fun? Yeah! We love you, Kapamilya! Let's bring laughter and sunshine kasama ang madlang people sa It's Showtime! Extra hot ang excitement sa Kapamilya, Deal or No Deal. Kasama ang pambansang host, Luis Lucky Manzano. Magkakasama na naman tayo at syempre kasama rin natin sila sa Kulitan Ka Ba? Buhay paang! Level up ang kantahan at kulitan with Asia's unkaboggable phenomenal superstar, Vice Ganda! Simulan na natin ang kantahan!
sa ating Everybody Sing! Wow! Ganda! Damhin ang maiinit at nakakaantig na kwento sa MMK. At mapawaw sa pasabog na concert experience sa ASAP. We are stronger than ever because we are all together, Kapamilya! Masaya ang summer dahil we are together sa ating Yes Weekend! Sagot dito! Welcome back sa Sagot ni Doc. Kasama pa rin natin si Doc Daryl De Ramos ng Makati Medical Center. Ngayon naman, pagtutuunan natin ng pansin ang isang mahalagang tanong. Paano maiiwasan ang pagkakasakit ng emphysema? Sagot ni Doc? Number one, para maiwasan ang pagkakaroon ng emphysema is huwag manigarilyo. No? Kung naninigarilyo man, itigil na ito. No? I know it's quite hard para itigil ang paninigarilyo kasi nga 'di ba bisyo 'yan eh. Oo. There is what we call nicotine addiction in some of patients na naninigarilyo, no. And it's important to seek help, no, sa ating mga doktor para matulungan sila na mapigilan yung pagsisigarilyo, no. In other patients, kaya namin sila pigilan na mag-stop kaagad, no. Pero may mga ibang pasyente, medyo mahirap talaga sa kanila na itigil ang paninigarilyo, no? Especially if pagising pa lang nila in the morning, sigarilyo na agad yung hinahanap nila. That's a sign na there's already addiction sa paninigarilyo, no? And it takes some time before we can convince them to quit, no? There are ways para matulungan sila sa pag-stop ng paninigarilyo. There are medications that can help, but definitely it's multifactorial, hindi lang gamot, kailangan may rin siya psychological help, no, sa mga pasyente, no, para mapigilan sila sa ma-stop yung kanilang paninigarilyo, no, ma-stop. And then tawag dito, others, iwasan yung exposure sa air pollution ng matagal. Doon sa mga nagtatrabaho sa construction, iwasan ng exposure sa mga sawdust, no, alikabok, no, buhangin, so this can damage their lungs, no, and then wear proper equipment to not only protect their body but also to protect their lungs as well, no, so they have to wear masks during work, no. Also those who work in chemical factories, no, they have to wear proper masks, if they are exposed to harmful chemicals. Yung paggamit din po ng biomass fuels, no, yung mga nagsisiga sa pagluluto, no, they are also at risk, no, to develop emphysema. So, kung hindi maiwasan, magsuot ng mask, no, habang nagluluto. Tawag dito. Ang isa pa is yung mga pasyente natin na may emphysema or chronic lung disease, they are very prone sa sa infections, no, sa especially pneumonia or tuberculosis, no. Ang advice namin is magpabakuna, no? Makakatulong ang pagbabakuna especially para sa pneumonia or sa flu para matulungan maiwasan din ang pagkakaroon ng infection sa baga. Ibig sabihin, Doc, may emphysema ka na tapos mas prone ka pa magka-ibang disease like pneumonia and tuberculosis. Yes, oo. That's why kailangan in-advise namin magpabakuna mga pasyente na mayroong chronic lung disease. Yung mga asthmatics, and then especially mga may chronic obstructive pulmonary disease, we recommend them to be vaccinated para maproteksyonan sila. Kasi pag nagkaroon sila ng infection on top of their chronic lung disease, lalong bumibilis yung pagkasira ng baga nila. So, kailangan maiwasan nila yung pagkakaroon ng infection sa baga. Dok, doon naman sa mga hindi maiwasan ng second-hand smoke, paano kaya nila mapoprotektahan yung sarili nila? Well, ang advice ko lang talaga is iwasan talaga, no? Yung exposure, no? Try na lang nila lumayo, no? Pag nakakalanghap sila ng usok ng sigarilyo at maintindihan nila na nakakasama talaga ito sa baga nila, especially kung matagal silang na-expose dito. Oo. Dok, nabanggit mo kanina, no, yung mga pagkain na nakakatulong para mapalusog ang lungs, katulad ng protina, green leafy vegetables, pag-inom ng tubig.
Ano naman po yung mga pagkain na dapat iwasan? Well, of course, yung pag-inom ng alcohol, kailangan iwasan. Tapos, yung mga masyadong maalat or matataba, kailangan ding iwasan. Kasi, ang pagkasira ng baga natin is also nagdedepende sa ating katawan eh. Kung to begin with, mahina na yung baga mo, tapos hindi mo tutulungan yung katawan mo sa pagkain ng tama, lalong manghihina yung katawan ng pasyente. Dok, nasa huling bahagi na tayo ng ating programa. Bago tayo magtapos sa ating segment na Clinical Takeaway, ano po yung pinakamahalagang advice na nais nyong iwan sa ating mga viewers and listeners tungkol sa emphysema? Well, sa ating mga viewers, I'll take this opportunity to give advice. So, number one, iwasan talaga ang paninigarilyo kasi wala po talagang maidudulot na mabuti ang sigarilyo sa ating katawan, Oo. Tapos, yun nga, number two is yung vaping. Hindi po siya mabuting alternatibo sa paninigarilyo, We have studies already na hindi rin po ito nakakatulong sa ating baga at nakakadulot pa ito ng pagkasira as well, tulad din sa isang naninigarilyo, Oo. Number three, iwasan din po ang exposure sa too much smoke, pollution, biomass fuels, harmful chemicals, na maaari na magdulot din ng pagkasira ng ating baga, So, number four is you try to live a healthy lifestyle, kumain ng tama, mag-exercise, iwasan yung pagka-exposure sa mga maduduming lugar. Oo. Tapos iwasan din yung pagkakaroon ng infection, iwasan yung mga tao may sakit na yung iwasan yung exposure sa mga tao may ubo or sipon, Oo. Tapos panghuli, magpabakuna for pneumonia or flu na makakatulong din sa pag-iwas ng sakit. Panghuli, wag po kayong matakot na magpatingin sa doktor kung nakakaramdam po kayo ng konting paghingal, Mamaya sasabihin niyo lang, smoker's cough lang to or dahil lang sa Hindi po ganoon kadali, So kailangan po magpatingin ng maaga sa doktor pag nakakaramdam po ng konting paghingal pa lang. Doc Daryl, thank you so much sa mga binahagi niyong kaalaman sa amin. Thank you rin sa pag-imbita sa inyong programa. Maraming salamat po. Mga ka-SD, ang emphysema ay isang seryosong sakit na pwedeng maagapan. Basta iwasan ang paninigarilyo at tandaan ang tamang pag-aalaga sa katawan. Kung gusto niyo pong balikan ang episodes natin sa Sagot ni Doc, i-like at i-follow lang ang All Radio 103.5. Muli, maraming salamat, Doc Daryl De Ramos ng Makati Medical Center. Kung meron kayong mga katanungan tungkol sa inyong kalusugan, iskan lang ang QR code na makikita sa inyong screen o mag-message sa All Radio 103.5 sa Facebook para sa Sagot ni Doc. Samahan niyo po ulit kami sa susunod na Sabado alas 7 ng umaga dito sa All Radio 103.5 at All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Ako po si Michelle Giliang. Mga tanong at problema sa kalusugan ating aagapan dahil ang Lunas, Sagot ni Doc. Maraming salamat sa Caffeine Links. For your daily dose of caffeine and savory umami of matcha, check out Caffeine Links on Facebook or visit them at 18A Leonardo Street, Taytay, Rizal. Sagot ni Doc! 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 Ang All Radio 103.5 nasa TV na. Mapapanood ang All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. All sa balita at napapanahong usapan. Mainit na balitaan sa mabilis lang to. Usapang kalusugan sa Sagot ni Doc. Batas ang iiral sa Dapat Legal. Travel and learn sa Living Asia. And late-night sports action sa Hoops Mayhem. All sa drama at kwentuhan. Madamdaming radio drama sa dula ng buhay.
misteryo at kababalaghan sa ulirat sa pagkaimbing. Mainit na kwentuhan sa The Pillow Talk. And live music at its best with the Retrospect Show with Jay Martin. With all your favorite all-radio programs now made for TV. All Radio TV sa Planet Cable Channel 3.